Hello mga ka-weekend. For today's video, mag-review tayo ng isang uri ng action camera na gagamitin ko sa rides sa December 29, 30 at 31. As of now, papakita ko lang sa inyo ang specs nito. Wala pa naman ako may upload na uh, yung sample video at sample picture nito kasi gagawin ko to sa December 29, 30 at 31. Stay tuned na po kayo mga ka-weekend. For now, papakita ko lang sa inyo ang kanyang specs, itsura, at kung ano na sa loob, mga kasama niya sa box. SJ Cam SJ20 Dual Lens ang binili kong camera. Worth it nga ba ito? Let's go. Titingnan natin. So, si SJ Cam SJ20 Dual Lens. So, based from the box, napaka-premium niya. Makapal yung box niya, yung packaging niya. At andito na po pala yung yung mga specs niya. Isa-isahin ko ito mamaya. Pero, from this time, yung box niya ay napakaganda. Premium na premium talaga. For budget camera, where yung bili ko nito is nasa 7,800 ata. Hindi ko masyado nakalimutan ko na kasi matagal ko ito binili. Ngayon lang dumating kasi from galing China pa to. Ewan ko lang pero alam naman natin maganda naman yung mga quality ng mga brand ng China, lalo na kung mahal. So, let's go para tingnan natin yung nasa loob. So, bubuksan na natin si SJ20 Dual Lens Action Camera. So, dito nga pala sa box natin, meron pala siyang Red Dot Winner 2023 nga pala siya. Ibig sabihin, parang na-awardan siya ng the best camera of 2023, mga budget camera. As of now, Wi-Fi, meron siyang 5G Hz and 2.4 GHz. Dalawa yung connection niya, dual connection. So, kung titingnan niyo po, isa po siyang parang handheld na camera, isang action camera na pang motovlogging at isang handheld na meron siyang selfie stick kung ganon. So, bubuksan na natin. So, as you can see, sa loob ng kanyang box, syempre merong ginawawala dyan yung walang kamatayang manual na hindi naman binabasa. Yung waterproof case niya. Makapal yung waterproof case niya pero hindi naman masyado mabigat. Yung accessories niya pala nandito rin, nakabox. So, premium na premium talaga yung pagkakagawa ni SJ Cam sa ganitong budget camera. So, ano nga pa yung nasa loob? So, yung parang yung mga foam, sticker foam. Yung mga mounting, helmet ka, mga ganon. Mga mounting sa helmet, sa kung ano man na ilalagay natin sa chest mount, neck mount, bike, sa mga bisikleta. So marami yung accessories na kasama at mga adhesive, mga bandikit. At siyempre hindi nawawala dyan yung sticker ni SJ Cam. At yung charging cable. Isang skeleton case. Kung sakali hindi niyo ginagamit yung waterproof case, meron naman tayong skeleton case. Dalawa nga sila. So, magtataka kayo bakit dalawa. Ito kasi dalawa yung skeleton case niya, gawa ng yung action camera kasi natin, meron siyang extra na battery na pwede mo siyang pag-isahin. Kaya pag pinag-isa mo yung battery na kasama niya, tapos ilalagay mo siya sa isang case, ito yung gagamitin mo malaki. Tapos naman, kung sakali naman tatanggalin mo yung extra na battery, syempre lilit yung camera, at ito naman yung gagamitin mo na maliit na skeleton case.
Na po yung sinasabi ko sa inyo na parang selfie stick ni SJ Cam. Napaka-premium ng ng material na ginamit, yung pagka-rubber, oh. And dito po yung charging case. So bakit nga ba meron tong charging port? Kasi guys, i-advance ko na yung advance info na. Ito kasi guys, sina-charge po ito. Ibig sabihin, mayroon po itong battery sa loob na pwede ka makapag-shoot ng wirelessly, maka-record ng video, at kung ano pa. At ito guys, hindi kung titingnan nyo, hindi po ito holder, basta-basta holder. Ito po ay isang external battery po ni SJ20 dual lens. Ibig sabihin, pag minount mo yung nilagay mo dito yung action camera, yung capacity ng battery ng camera ay dodoble. Ibig sabihin, isa itong support battery upang magamit mo yung action camera ng matagal. So nandito na siya guys. Ang ganda ng camera, oh. Napaka-premium ni SJ Cam. Ang ganda ng pagkakagawa. So dual lens na po siya guys. Isa na po siyang dual lens camera. Based po sa ads ni SJ Cam, dual lens po siya kasi yung isa nito for professional daytime capture at isa naman for nighttime. Ibig sabihin, during night, maganda yung kuha ng mga videos and pictures niya. So guys, si SJ20 dual lens po, nandito na po siya. Napaka-premium ng kanyang pagkakagawa. Para siyang may rubber dito. Kung kakapain mo yung yung texture niya, para siyang rubber built. Parang ang ganda ng pagkakagrip. So ang ganda niya guys. Premium. So dual specialty nga pala to. Na-advertise ni SJ Cam na professional for daytime capture and professional nighttime capture po siya. Kasi yung specs po nito, kung babasahin ko, this camera can shoot 4K at 30 FPS nga lang. Yun lang yung limit niya, 4K 30 FPS. Pero sa 2K, meron siyang 60 FPS. Para sa akin, worth it naman yung ganitong budget camera for this kind of specs. Kasi, yun nga, sa aking opinion kasi, nag-shoot kasi ako na tuwing gabi sa mga best for low light capturing. Kasi yun po yung advertise ni SJ Cam, yung expert siya sa low light. So titingnan pa rin natin kung ano yung magiging video quality niya sa rides namin ng aking girlfriend sa December 29 up to 31. 3 days din yun. So stay tuned lang guys. Short video lang naman to about sa camera specs ng SJ20 dual lens. So dagdag ko na rin information. Meron tong gyro, 6-axis gyro. Ibig sabihin nun, tuwing nagre-rise, halimbawa, nagmo-moto vlogging ka, syempre maalog. Maalog siya dahil sa lubak, kung ano man yung mga road irregularity. Yung pag inon mo yung 6-axis gyro niya, hindi ramdam ni camera or mayroon siyang technology dito sa loob na i-stabilize niya yung road condition na nagmo-motovlogging, yung parang nag-shake, anti-shake na sinasabi nila. Mayroon din tong anti-shake para yung kuha ng video niya is smooth, napaka-smooth. Titingnan din natin yun kung epektibo dun or maganda naman yung video recording kapag naka-on yung gyro niya. Then, meron din siyang 5 meters body waterproof. Ibig sabihin, hindi siya papasukin ng tubig up to 5 meters only. Sorry guys, yung pusa ko kasi. Sige, pakilala ko nyo sa inyo. Ito si Oreo. Guys, si Oreo. Makulit to. Tumadyo ako kasi baka
tumalon sa may tumalon sa may tawag dito, tumalon sa may bintana. Sinarado ko lang. Sige na, Oreo. So balik tayo sa pag-review. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Yung skeleton case niya na malaki at isang maliit. Sa malaki naman, gagamitin mo yung malaki kung naka-attach yung external battery niya. Ganito siya, guys. Yung skeleton case niya. Pag gamit mo yung external battery naman. At kapag gagamitin mo naman yung yung maliit na skeleton case niya, is tatanggalin mo syempre yung external battery. Diba? Liliit siya. Yun guys. Best for motovlogging nga talaga. Napakaganda niya. Ngayon, ano bang advantage nitong camera na to? Bakit ito napili ko? Una, nag-shoot nga ako, sabi ko nga sa inyo, nagre-record ako tuwing gabi. Minsan, gabi nga, nagre-record ako. Kasi nga, best nga ito for low light. Yun ang advertise ni SJ Cam. Best for low light capturing siya. And then, sa pangalawang advantage is yung external camera niya. Kapag walang external camera, yung capacity nito is, pagkakaalam ko ata is 850 milliamp hour mAh pag walang external camera. Ngayon, pag dinagdagan mo siya ng isa, magto-total siya ng 1,850. So, matagal na yun. Parang siyang battery ng cellphone. Na-advertise nga pala ni SJ Cam na pag 4K yung gamit mo, na tumatagal siya ng halos 1 oras kalahati kapag gamit mo yung 4K na gamit mo yung dalawa na external camera. At kapag sa 2.7 naman, 2.7K o 2K, around 3 hours. Yun ang advertisement. Pero i-review ko pa naman kung true to specs talaga. Sayang din naman kasi yung hanap ko talaga sa isang budget camera is sana meron siya ng 4K 60 FPS. Kasi napaka-smooth kasi pag may 4K 60 FPS. So guys, babalik na natin. So ganito siya. Ang laki niya. Tsaka guys, medyo mabigat. Para siyang halos, siguro hindi ko alam kung parang 200 grams ata. Basta mabigat siya guys. For an action camera. Para siyang close to the quality of the GoPro. At ito naman guys, yung sinasabi ko sa inyo. Yung handheld stick palang tawag to. Yan. So guys, ganito siya pag naka-attach siya sa handheld stick. So guys, information na rin din. Itong handheld stick na to, battery din po. Support battery din siya. Ibig sabihin, pag kinabit mo siya dito, dadagdag din yung battery capacity ng action camera. So, ang kinagandaan din dito is pag pinindot mo na yung dalawang to, kahit isa dito, mag-on na yung camera. Para siyang tawag dito, embedded na tinatawag. Tingnan niyo guys ha. Iilaw siya, tapos magre-record yan automatic. Yun po ang advantage nito. Yung nagustuhan ko dito kung bakit ito napili ko. Guys pala, touchscreen din to. Touchscreen. Ngayon naman guys, titingnan naman kung ano yung nasa loob naman ang kanyang interface.
yung mga settings naman na nasa loob nito. So, yun lang natin. Ayun. Ilaw siya. So, memory card loading na siya. So, kung makikita natin, guys, is ito, kung hindi ako nagkakamali, itong kamay na to, icon siya na naka-on yung gyro. Yung gyro niya. Tapos, titingnan natin yung settings ng video quality niya. So, sa mga resolution niya, meron siyang 4K, 2K, 1080p, 720p. So, tama nga talaga, sa 4K is hanggang 30 FPS siya, maximum of 30 FPS. Sa 2K naman is maximum of 60 FPS. Sa 1080p naman, maximum of 120 FPS. And sa 720p, ganun din, maximum of 120 FPS. So ako, kapag nagbablog ako, kasi meron din naman ako, nagda-trial din naman ako ng vlog, nagbablog ako, hanggat maaari, nasa 2K ang pinipili ko na settings at 60 FPS. Smooth na yan, guys, sa mga kuhan yung video. So low battery na, oh. Halimbawa, guys, yung ganong senaryo na low bat kayo, pwede na kayong gumamit ng ganitong external battery ni SJ Cam. Ipa-plug in nyo lang, kusa din naman yan maglalap. At yun. O, di ba? Guys. So, di ba, guys, napakasulit kapag meron kang external battery. So, tingnan nyo yung battery indicator niya, almost full. Yun ang advantage nitong camera na to. Kaya kung bakit ito yung pinili ko talaga. So, sa mga settings naman niya, yan dyan yung language, datetime, format, yung camera exchange po. Guys, hindi hanggat maaari. Hindi ko po kabisado yung mga settings nito. Binabasa ko na lang po, guys, para sa inyo. So, fast record, quick capture, work LED, ISO info, then WDR. Hindi ko alam tong WDR na to. Keypad tone. So, mga basic siya. So, screensaver, color temperature. Yung color temperature pala, guys, yung parang sa settings ng LCD. Kung yung parang brightness niya, yung sa cellphone na tinatawag na parang eye protection, na parang kukulay yellow siya para hindi siya masyadong masakit sa mata. Wala naman yan kinalaman sa ng video quality. So, andyan yung gyro calibration, default setting, UI, classic. Kung sabing classic, ito yan, guys. Ito yan, yung nakikita nyo na yan, user interface, ibig sabihin yan, ito po, yan, yung sistema, yung yung style niya, yung ganyan. Gusto nyo naman ng SJCam UI interface, ganito siya. So, ibig sabihin, ganyan yung settings na. Ganyan. So, maganda siya tingnan. So, balik natin sa standard lang, sa classic. Yan. Tapos itong parang magic wand na to, ito ata yung sa professional night mode. Yun. Sa night mode ata to siguro. So ako, guys, pag yung pinipili ko lagi dito is H265.
gawa ng best for efficiency kasi itong H265 na ano, hindi mo siya masyadong malaki yung kinakain ng memory niya. Motion detection off, naka-off yan. Sa ngayon naka-off yan. Gagawa din ako ng separate video kung ano yung pinagkaiba ng motion detection na on at naka-off. Tsaka ito yung guys, maganda dito guys, yung vertical video, yung sinasabing portrait mode. Ito kasi di ba guys, naka-landscape to. Pag inan mo siya, magiging portrait mode yan. Yan. Di ba? Ayan. Yan ang magandang mga kuha. Kung sakaling gusto mo naka-portrait mode. Mga reels, mga pang-reels. Alam ko, ginagamit niya sa mga pang-reels. So, balik natin sa dati. Delay record, di ko na alam yan. Gyro sensor, naka-on. Audio, naka-on. Audio noise reduction, timestamp, logo rin, watermark. Alam nyo na yata yan mga guys. ISO, ito na yung mga yung mga settings na nakaka-epekto ng ng video quality kung gusto mo siya pagandahin pa or mas classical na kuha ng mga record nyo. Tapos itong metering mode niya, masyado hindi ko pa to alam kung ano yung epekto nito sa video quality, pero dadagdag din ako ng dito ng video sample. Kasi alam ko may pinagpipilitan yan. Nandito, average, center, spot. Ito guys, hindi ko talaga alam kung ano ba ang metering mode na to. Distortion correction, yung parang tawag dito, yung parang hindi masyado blurry yung yung kuha ng video camera nyo, yung pagre-record niya. Kasi 'di ba minsan yung mga side to side ng yung kuha ng record nyo is minsan meron dun distortion or blurred na mga kuha, kaya kino-correct na. Kaya inon ko na siya guys para sa inyo. Yun. So yan guys, naipakita ko na sa inyo lahat. So video lapse, slow records, still, photo lapse, burst mode. Nandito guys yung mga yung mga mode niya, yung yung paggagamitan nyo, photo lapse. Okay guys, hanggang doon na lang pala. Akala ko marami. Hindi ito nga pala. It is recommended to use UHD camera during the day and the use at night. Okay, got it. Okay. Ito nga pala yung tinatawag na night vision mode. Yung sinasabi na nila na maganda yung kuha niya tuwing gabi. Diba? Guys. Ito na yung mode na ginagamit ni action camera, yung pangalawang lens niya. Guys, di ba? Tatakpan ko guys, ibig sabihin, ito yung ginagamit ni SJ Cam tuwing gabi. Balik natin sa daytime. Okay, got it. Yun. Okay, di ba? Ipakita ko naman sa inyo guys na gumagana talaga yung dual lens camera niya. Tatakpan natin. Tapos ibig sabihin, ito naman yung lens na gumagana niya during the day. Kaya pag titingnan nyo guys, pinabit ko ulit. Pag pinindot mo, ang ganda niya, guys. So guys, hanggang dito na lang yung aking video. Stay tuned po sa aking review nito. Yung sample video, pictures, lalo na tuwing gabi. Kasi yun ang advertisement ni SJ Cam.
expert daw to sa ano eh, at low light. Titingnan natin guys ha. Stay tuned. Please subscribe, like and share lang po. Salamat po.